Kumbaga sa magkaibigan nakapag-bonding sina Pangulong Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa Davao City. Dumalaw si Abe sa bahay ng Pangulo na naka-polo shirt lamang na sinasabing bihirang gawin ng Japanese leader na nag-official visit sa Pilipinas. Sa larawang kuha ni Special Assistant to the President, Secretary Bongo, makikitang pinapasok pa si Abe sa kwarto ng Pangulo. Nakasabit pa nga sa ulo na ng kama ang kanyang kulambo. Pinagsaluhan din nila ang handang biko, suman, kutsinta at bongo soup na paborito ni Duterte. Kasama ang kanyang partner na si Hanilet, niregaluhan ng Pangulo ng barong na pinya fiber sina Abe at kanyang misis. Sa labas naman ng bahay, nakalapit kay Abe maging ang mga kapitbahay ni Duterte. Ayon sa Malacanang, mukhang enjoy naman daw si Abe, ang pinakamataas na opisyal ng isang bansa na nakabisita sa syudad. This is what the President wanted, yung friendly lang, yung hindi masyado ang yung formal at hindi masyado yung mga protocols, so that they would also feel we're more than friends, we're brothers. Sinalubong naman ng mga bata, katutubong sayaw at musika si Abe sa kanyang pagdating sa Waterfront Hotel para humarap sa mga negosyanteng Pinoy at Hapon. Pagkatapos, tumikim si Abe at kanyang misis ng durian, ang pinagmamalaking prutas ng Davao. Inamoy pa nga ito ni Abe pero nakailang subo rin ito. Siyempre, bumida rin ang suha ng Davao. Nag-adapt din ng Japan ng isang rescued Philippine Eagle na pinangalanan nilang Sakura o Cherry Blossoms. Ginagamot ngayon ng Philippine Eagle Foundation si Sakura na natagpuan sa Davao del Norte na may tama ng bala ng airgun. Dumalaw din si Abe sa Mindanao International College. Habang ang kanyang misis kasama si Hanilet na nagpunta sa Mintal Cemetery kung saan nakalibing ang mga Hapon na nanirahan at nagkapamilya sa Davao noong early 1900s. Ayon kay Japanese Press Secretary Yasuhisa Kawamura, 1 trillion yen o $9 billion ang tulong ng Japan sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Nakapaloob dito ang official development assistance at investment sa private sector. Tutulong din daw ang Japan sa infrastructure development at electric generation gamit ang Japanese technology. Ang Japan ang pinakamalaking karibal ng China sa rehiyon. Sa desisyon ni Pangulong Duterte na makipagmabutihan sa China, malinaw na hindi pahuhuli ang Japan. Pasado alas 12 ng tanghali, lumipad na patungo Australia si Abe para sa kanyang official visit doon. Mula sa Davao City, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Pinabulaanan ng mga senador ang mga balitang hindi sila kontento sa performance ni Senator Aquilino Pimentel III at may namumuong plano para tanggalin siya bilang pinuno ng Senado. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Itinanggi ng ilang mga senador na hindi sila kontento sa pamamahala ni Senator Aquilino Pimentel III bilang Senate President. Kasunod ito ng pahayag kamakailan ni Senator Joseph Victor Ejercito na may usap-usapan sa pagitan ng mga senador na may ilang hindi masaya sa panunungkulan ni Pimentel bilang pinuno ng Senado. Itinanggi rin ng mga senador ang umano'y namumuong plano sa Senado para bumoto ng ibang ipapalit sa kanya. Pagkakakilala ko sa mga kasama ko mga senador, isa na ako sa mga unang makakaalam yan. Meron ganyan. To be honest, no, I have not heard of those. Wala namang usapan o chatter among the senators. So, you know, I guess being in a political atmosphere, highly politically charged, may mga ganyang lumalabas-labas. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi rin na Senator Laila De Lima at Senator Risa Hontiveros na wala silang naririnig na plano laban sa Senate presidency. Nagpahayag pa si De Lima ng pagtitiwala kay Pimentel bilang pinuno ng Senado. I know him to be really a good, honest, and decent person, and therefore a good, honest, and decent leader. He used to be a client of mine. So I know, kilala ko pagkatao ni SP Coco.
Maging sa naging caucus o closed-door meeting ng mga senador, hindi rin anya natalakay ang Senate presidency. Ayon kay Senator Soto, natuon ito sa priority bills ng Senado sa kanilang pagbabalik sesyon. Kabilang narito ang na-sponsor na sa plenary floor katulad ng Freedom of Information Bill, ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulo, ang expanded SOTO law para sa media practitioners, COCO levy at amendments sa Anti-Money Laundering Act. Isinama rin sa priority bills ang 24 na pet bills ng bawat senador na hindi masyadong tinututulan at hindi kontrobersyal. Kabilang dito ang upgrade sa anti-hazing law ni Senator Soto, ang Budget Reform Advocacy for Village Empowerment Act ni Senator Panfilo Lacson at ang feeding programs elementary schools ni Senator Grace Poe. Sa susunod na linggo, magbubukas na muli ang sesyon ng Senado kung saan tatalakayin na nila ang ilan sa mga priority bills na nilalayon nila maipasa sa unang 2 buwan ngayong taon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naniniwala si Senator Ping Lacson na tama lang nahabulin ng gobyerno ang mga mapang-abusong nagpapautang ng 5-6, pero giit ng senador hindi tama na tanging mga Indian national lang ang habulin ng gobyerno. Maraming Pilipino rin kasi ang sangkot sa ganitong gawain. Labis nga raw na pahirap at panggigipit ang ganitong sistema sa mga maliliit na negosyante na nangangailangan ng pondo. Bukod dito, dapat din gumawa ng paraan ng gobyerno para gawing mas accessible ang mga credit facility ng mga bangko sa mga ordinaryong Pilipino. Ang ilang Indian national kaugnay ng utos ni Pangulong Duterte na pagpapaaresto at pagpapadeport sa mga nagpapautang ng 5-6. Handa rin daw silang makipagtulungan sa pamahalaan. Balitang hatid ni Mariz Sumali. Sa isang sitcam hall sa Maynila, nakilala ko ang ilang Indian nationals na nagnenegosyo ng 5-6 sa Pilipinas. Bilang respeto sa kanilang relihiyon, kinailangan kong magsuot ng bandana bago ko sila makapanayam. Mula nang manirahan si Goldie Kumar dito sa Pilipinas, mahigit 7 taon na ang nakalilipas, 5-6 na raw ang naging tanging niyang kabuhayan. 5-6 ang tawag sa paraan ng pagpapautang kung saan may tubo agad na 20% sa singil. Ibig sabihin, pag nagpautang ka halimbawa ng 5,000 piso, magiging 6,000 piso na ito pag siningil. Laking gulat daw niya nang ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipaaresto kahit walang arrest warrant o di kaya ipadedeport ang mga sangkot sa ganitong negosyo na walang lisensya o permit. Siyempre, unahan ma'am, mahirap kasi yung yung tanggapin yung bigla na sinabi o tigil yung trabaho 5-6. Yun na talaga trabaho namin eh. Buhay namin ma'am yun eh. Wala naman kami nagawang masama. And paano ng pamilya namin? Ayon sa Facebook post ni Agriculture Secretary Manny Peñol na may katagapang Goodbye Bombay, partikular na tinukoy ang mga Punjabi, isang pangkat ng mga Indian nationals na malakas daw makataga ng interes sa 5-6. Pero paglilinaw ng mga nakausap ng GMA News ng mga Indian national na nagpapa 5-6, hindi raw totoong nananaga sila ng tubo sa mga pautang. Hindi rin daw sila naniningil ng 20% tubo sa loob ng isang buwan. Kung kailan daw makaluwag ang kanilang pinautang ay tsaka sila naniningil. Hindi po sabi din 1 month. Minsan 80 days, 90 days, 120 days, 150 days. Tapos depende sa tao kung anong kaya mong bigay. Kahit gano'ng mahirap bigay kami agad. Typecast na po kami ng 5-6, kami lang nagpa-5-6. We cannot change that. So, pero hindi naman kami po masama. Helpful naman po kami. Handa naman daw silang sumunod at makipagtulungan sa gobyerno. Yan ang hingi namin. Bibigay na lang sila panahon, 2 or 3 months, 6 months, gano'n. Para maayos na sa papeles namin, para walang problema. Gusto namin malinis negosyo. We are most willing to compromise. Ayaw namin umalis dito sa Pilipinas. Sa isang text message, sinabi ni Senador Ping Lacson na maganda raw habulin ang mga walang habas magtubo sa mga pautang. Pero hindi raw dapat targetin lamang ang mga Indian national. Meron din naman daw kasing mga Pinoy at Chinese national na sangkot sa ganitong abusadong pagpapautang. Mariz Umali, GMA News. Mga kapuso, kabi-kabila na naman ang mga piyesta sa mga probinsya, kaya naman kabi-kabila na rin ang mga kwelang pakulo, tulad na lang sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Sa kanilang parada kasi may special appearance sina Pangulong Duterte at PNP Chief Bato de la Rosa. Pero hindi ang aktual na Pangulo at Hepe ang dumalo, kundi mga higanting mascot nila. Si Chief Bato may hawak pang plastic na simbolo raw ng kampanya kontra droga ng pulisya. Si Pangulong Digong naman nakasignature pang Kamao Pose. Yan ang mga paandar sa parada ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa probinsya.
Nainsulto raw si Vice President Leni Robredo nang binawi ng palasyo ang imbitasyon sa kanya na dumalo sa New Year Vendonneur. Ang tugon ng Malacanang sa balitang hatid ni Salima Refran. Sa pagbisita ni Vice President Leni Robredo sa komunidad ng mga mangangalakal sa Helping Hand Tondo, sinabi niyang buo na raw ang kanyang loob na dumalo sa Vendonneur sa Malacanang. Nang bigla raw bawiin ng palasyong imbitasyon sa pamamagitan ng text, 1 linggo bagong pagtitipon. Ang ibinigay daw na dahilan, wala nang upuan. Nainsulto daw dito ang bise. Wala naman ako magagawa kasi gaya ng sabi nila, hawak naman nila kung sino yung gusto nilang imbitahin saka hindi. Sa akin hindi naman yung sa pag-imbita o hindi, pero yung manner lang, pero para sabihin ka binabawi yung imbitasyon kasi wala nang upuan. Parang nakakatawa. Ayon kay Robredo, binigyan man lang daw sana siya ng kaunting respeto. Kasi kung galit sa akin, hindi galit sa akin, pero sana bigyan naman ng konting respeto yung opisina. Pero yung sa akin, okay naman yun. Wala na din tayo magagawa. Diretso na ang trabaho. Ayoko nang palakihin. Paliwanag ni PCO Secretary Martin Andanar, nasa Pangulo kung sino ang nais niyang imbitahan. Giit pa niya, hindi rin daw ito pang-iisnab sa Vice Presidente. Basta yung sa amin na naman dito, prerogative ng Pangulo, it's his house. And just like any homeowner, kung hindi mo naman kasundo ang yung i-invite, so why would you invite? Sabi ko nga kayo na sa interview, awkward, di ba? Awkward. So is this a snub already, sir? Can we categorize this as a snub? No, it's not really snub just because you don't invite somebody, snub eh. Sabi mismo ni Pangulong Duterte, alangan na raw ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Kaya di na niya noon pinadadalo sa cabinet meeting si Robredo. Dahil dito, nagbitiw si Robredo sa gabinete noong Disyembre. Noong panahong din yun, nakitang bumaba ng 7 puntos ang trust and approval rating ni Robredo sa Pulse Asia Survey. Alam ko na yung ating Pangulo very, very popular, na anything na sabihin ko salungat sa kanyang paniniwala can cost me my popularity, pero it doesn't mean na hindi ko dapat siya sinasabi. Kasi tingin ko, obligasyon kong ipahayag kung ano yung saloobin ko sa mga bagay. Whether in favor yan o hindi sa ating Pangulo. Tinanong din si Robredo tungkol sa sinabi ni Pangulong Duterte kamakailan na papatayin daw niya ang mga mayor na kasama sa listahan niya ng mga sangkot sa illegal na droga. Akin kasi okay na kausapin yung mga mayors, hingiin yung kanilang tulong sa isang malaking kampanya gaya nito, kampanya laban sa droga. Okay yung intensyon na ayain yung mga mayors, pero yung pananakot na papatayin, tingin ko kahit sino man magsabi nun, kahit pa hindi Pangulo, pero lalo na kung Pangulo, hindi tama. Salima Refran, GMA News. Samantala, nakapag-adjust na raw sa loob ng kulungan ang aktor na si Mark Anthony Fernandez. Sa isinagawang inspeksyon sa Pampanga Provincial Jail, maayos naman daw ang kalagayan ni Mark Anthony ayon po sa Information Officer ng Provincial Government. Pero nalulungkot pa rin daw ang aktor kapag naiisip ang mga kinakaharap na kaso. Isa lang po si Fernandez sa 1,900 nagsisiksikan sa nasabing kulungan. October 2016 nang arestuhin si Fernandez matapos mahulihan ng marijuana. Ang isang ginang at kanyang 2 taong gulang na anak matapos tagain sa loob ng kanilang bahay sa Macabebe, Pampanga. Suspect ang nakainuman ng padre de pamilya na ngayon ay malubha. Saksi si Rafi Tima. Taga sa ulo at leg ang sinapit ni Jojo Perez mula sa mismong nakainuman kagabi. Mula sa pinangyarihan ng krimen sa Macabebe, Pampanga, isinugod siya sa Sacred Heart Hospital sa Malolos, Bulacan. Ligtas na sa kapahamakan pero malubha. Ang lalong masaklap, hindi siya maaasikaso ng asawang si Sarah o mapapangiti ng 2 taong gulang na anak na si James Sanjo matapos mapatay. 3 silang pinagtataga habang natutulog matapos ang inuman. Kanina naaresto na ang suspect na si Michael Lazaro pero tumanggi magbigay ng pahayag. Nagkainuman nung gabi, alas 7, then nung nalasing na, nagsiyuyan na. Nabigla na lang sila nung makita nila yung mga bangka. Nakilala si Lazaro matapos mamataan habang paalis sa crime scene ng isa pa nilang nakainuman na nakatulog pala sa silong o ilalim ng kubo ng mga biktima. Kapwa katiwala ang biktima at suspect sa isang fish pond sa Macabebe. Ang findings namin ngayon dahil sa sobrang kalasingan, may na-recover kaming 2 itak, isang itak at saka isang parang kris.
Sasailalim pa sa seri ng operasyon si Perez. Dahil baka hindi kayanin sa ospital sa Bulacan, ililipat siya sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Ako si Rafi Timang.